Pasalamat ako, nabigyan ako ng pagkakataon na magsalita rito. Pero bago po ang lahat, gusto kong liwanagin sa inyo na ako ay narito na walang dinadalang kulang. Walang dinadalang partido ng politiko. Kami po ay narito bilang isang Pilipino na nakikiisa sa ating mga kababayan na sa ngayon ay nagdurusa sa kahirapan. Bago po kami papunta rito kanina, kami po ay nag-uusap sa aming sasakyan. Sabi ko, ang isang pangkaraniwang Pilipino kikita ng 500 piso hanggang 700 piso, paghihirapan niya ng maghapon. Samantalang itong mga congressman na ito, hindi naghihirap, ang kinikita milyon-milyon at bilyon-bilyon. Napaka-unfair na po ng sitwasyong nangyayari sa atin. Kapag po pinanatili natin ang mga pangyayaring ito, walang ibang dapat sisihin kundi tayo na ring mga Pilipino. Sapagkat naniniwala ako na walang mang-aapi sa bayan hindi nagpapaapi. Mga kababayan ko, lahat tayo ay nabudol. 29 na taon ako noon, inabot ko kung paano namin pinalayas ang tatay ni Ferdinand Romualdez Marcos. Ngayon, tayo po, noong 2022, binigyan natin siya ng pagkakataon sapagkat iniisip natin na baka gusto niyang i-redeem yung pangalan ng kanilang pamilya. Nagkamali po tayo. Ngayon ko napatunayan na yung pagbibigay natin ng pagkakataon sa kanya ay ginamit niya upang tayo'y paghigantihan. Sapagkat ng mga panahon yon, 1986, pinalayas natin sila rito. So ngayon, siya'y nakaupo. Ito ang ginagawa sa atin. Tayo ay pinahihirapan. Ang mga mamamayan, patuloy na nagdurusa, kaunting ulan, lumalangoy sa baha. Subalit wala tayong nakikita sa kanya, kundi tingnan po ninyo ang kanyang mga actuations. Pag yan po ay in-interview ng media at yan ay tumawa, ang ibig sabihin, hindi siya nagsasabi ng totoo. Nakita nyo, nag-interviewin siya doon sa Australia. Ang tinatanong sa kanya ay tungkol doon sa plunder, tumawa siya. Sabi sa kanya, nung nag-i-interview sa kanya, what's funny? Ano raw ang nakakatawa? Alam niyo, sa science, merong ganyan, nakikita yung equations mo. Kapag yan po ay pare-parehong nagagawa mo, may pattern. Kapag ikaw ay magsisinungaling at tingnan ninyo sa bawat interview niya, pag yan ay tumawa, siguradong hindi totoo ang kanyang sinasabi. Babalikan ko po, tayo ay nabudol. Ang pag-upo niya noong 2022, akala natin mariredeem niya ang pangalan ng kanilang pamilya, subalit hindi po. Ang ginagawa niya sa atin ngayon ay paghihiganti sapagkat noong 1986 sila ay pinalayas ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Pero ako po ay naniniwala ako na ang kasaysayan ay muling magbabalik. Sabi nga, history repeats itself. Ano po? At ito ang sinasabi ko, para hindi mangyari sa kanya ang nangyari sa kanyang tatay, there is only one thing that is honorable for him to do, and that is to resign. Kung magre-resign po siya, magkakaroon ng proper turnover of power, history will be kinder to him. At yan ay maaaring na makagaan sa pagkakasalang kanyang nagawa. Subalit, kung hindi siya magre-resign, katulad po noong 1986,
ang mga Pilipino ang nagpalaya sa kanya. Hindi ko po pwedeng kalimutan yon sapagkat ako ay 29 na taon na nung mga panahong yun. At mapalad niya ako sapagkat 2 Marcos ang makikita ko na palalayasin dito sa Pilipinas. Mga kababayan, patuloy po tayong magkaisa. Tanaw na natin ang tagumpay. Huwag tayong titigil sa pakikipaglaban sapagkat nakikita na natin ang pagkakaroon ng katarungan laban dito sa mga walang iyang magnanakaw at mandarambong sa kaban ng bayan. Uulitin ko pa, hindi na ako magpapakahaba, sabayan nyo na lang ako. Tatlong salita ang aking bibitawan at ito'y sabayan ninyo ako. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po.